Nagpapakalat ng impormasyon na urong sa ibang petsa ang midterm elections. Isa sa mga misinformation na naagapan ng pamahalaang kumalat itong nagdaang panahon ng halalan. Mga nasa likod ang nabanggit na fake news. Tutukuyin si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Tiniyak ng pamahalaan na may masasampulang fake news peddler na nagpakalat ng maling impormasyon hinggil sa nagdaang halalan. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DICT spokesman at Assistant Secretary Renato Paraiso na kung sino man ang nagbalaganap ng fake news nitong katatapos lang na eleksyon ay tutukuyin kapwa ng Philippine National Police at ng NBI. Dapat anyang mahuli ang mga salarin at mapapanagot ang mga ito na ayon kay Paraiso ay nagtangkang iligaw ang petsa ng halalan na una nang ipinakalat na May 10 sa halip na May 12. Ipinakalat din ng mga fake news peddlers na maaaring bumoto online na hindi naman talaga pwede ayon kay Paraiso. Bukod pa dito ang pagpapalabas ng ibang mga mismong kandidato ng deepfakes, pictures at videos na nagsasabing na-disqualify na ang isang tumatakbo kasabay ng paghikayat na wag nang iboto ang mga ito. At ang PNP, NBI naman, pag talagang ito, meron talagang sasampulan nito. Yung mga nagpapalaganap ng fake news na yan, ma-attribute natin, matukoy natin kung sino pagkakilala niya at mahuli natin sila. Samantala ay kritikal pa rin maituturing para sa DICT kontra misinformation at fake news sa sitwasyon hanggat hindi pa ganap na natatapos ang bilangan. Sinabi ni Paraiso na patuloy silang nakabantay sa gitna ng inaasahang pagpalo pa ng disinformation ngayong hindi pa din tapos ang canvassing. Inaasahan ani Paraiso nilang aatakihin ang mga magpapakalat ng misinformation ang anggulo ng pagkatalo ng ibang mga kandidato na kung saan ay palalabasing questionable ang integridad ng mga voting machines. Hanggang sa proklamasyon, sabi ni Paraiso ay tiyak na hindi huhupa ang pagpapakalat ng maling impormasyon kaya't patuloy silang nakabantay gaya ng kanilang ginawa bago ang eleksyon. Hindi na anya cyber attacks ang kanilang konsentrasyon sa kasalukuyan gayong maraming safeguards ang nailatag ng pamahalaan ukol dito at sa halip ang kanilang focus ay ang patungkol sa fake news at disinformation. These are the critical moments from now hanggang siguro matapos yung canvassing at mag-proclaim. Kasi dito nila atakihin yung pag natalo, hindi nadaya sila, walang integrity yung voting machines natin, yung procedures natin. So, ito yung talagang alam natin papalo yung disinformation. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas.